Merong hamon ang Pangulong Bongbong Marcos at ito yon. Tingnan niyo po ang record ng ating mga kandidato. Okay, Mr. President, I got you. Pagbibigyan kita. Sisilipin natin yung record ng isa sa mga nasa top ng surveys na senatoriable mo. Walang iba kundi si Erwin Tulfo. Huwag na tayong lumayo. Punta tayo dito sa website ng COMELEC. Tignan natin yung record ni Erwin Tulfo. Real time to. So puntahan natin elections, 2025 national and local elections. Okay. Ang dami-daming verification. Tayin lang natin ha. Ngayon, punta tayo dito sa certificate, redacted COC and CONA and CONCAN. Okay, click natin yan. Punta tayo dito sa Redacted Certificate of Candidacy of Senatorial Aspirants. Okay. Tignan natin si Tulfo, Erwin Tulfo. Asan na ba si Tulfo? Eto, Erwin Teshiba Tulfo. Ito po yung kanyang Certificate of Candidacy. Para sa akin, ang Certificate of Candidacy ay ito yung pinaka-biodata, resume ng isang aplikante na magiging public servant. Dapat dito ay totoo lahat ang nilalagay mo at walang bahid ng pagsisinungaling. Tignan natin, unahin natin yung pangalan niya. Tulfo Erwin Teshiba. Ito ba ang totoo mong pangalan? Dahil sa Amerika kasi, ang pangalan mo doon ay Erich Sylvester Tulfo. Sino ka ba talaga? Ikaw ba si Erwin Teshiba Tulfo o ikaw si Erich Sylvester Tulfo? O baka naman kung saan mas convenient, kung nasa Amerika ka, ikaw si Erich. Kung nasa Pilipinas ka, ikaw si Erwin. Ganun lang yun, di ba? Ngayon, dito tayo sa age. 61 years old ang nilagay niya. So 61 years old na si paring Erwin. Yung date of birth niya, 08-10-1963. Pinanganak daw siya sa Tacloban, Leyte. Pero, pag Amerika ang pinag-uusapan, ay ipinanganak daw siya sa Hawaii. Punta tayo dito sa period of residence in the Philippines up to the day before May 12, 2025. Ang inilagay ni Erwin Tulfo, aka Erich Tulfo, ay 61 years old. 61 years and 9 months na daw siya na naninirahan sa Pilipinas bago ang May 12, 2025. Teka lang, Erwin Tulfo. Kung 61 years kang nakatira sa Pilipinas at 61 ang ang age mo, 61 years old ka na, ibig bang sabihin hindi ka umalis sa Pilipinas? Pero teka lang, inamin mo mismo sa programa mong Punto Asintado na ikaw ay nag-TNT sa Amerika. So, ibig sabihin, dapat itong period of residence in the Philippines up to the day before May 12, 2025 ay hindi dapat 61 years ito. Anong nangyari? May Erwin Tulfo dito sa Pilipinas at meron ding Erich Sylvester sa Amerika. Paano nangyari yun? Nagkagibushin technique ka? Nandito ka sa Pilipinas and at the same time nasa Amerika ka? Hindi tugma ito, Erwin Tulfo.
Sinungaling ka. Sinungaling ka dahil mismong inamin mo na tumira ka at nag-TNT sa Amerika. Wait, there's more. Punta tayo dito sa baba. Dito po, sa table na to, ay inilalagay kung meron ka ng kaso na naresolba o nabigyan ng final judgment o kahit mga kaso mo na kinakaharap mo pa lang. Dito ay nilagay niya NANANANA. Lahat talaga finilapan niya. Natatakot ka ba na merong maglagay? Kasi naman, itong si Erwin Tulfo, umamin ka din noong sumalang ka para ikaw ay makonfirm bilang sekretary ng DSWD na kriminal ka, na convicted criminal ka, na merong kinasong libelo sa'yo at napatunayan na ikaw ay nagkasala. Bakit hindi mo inilagay dito? On-record yan sa mga pagdinig ng Commission on Appointments. Anong kababalaghan to? Ito yung record, Mr. President, ni Erwin Tulfo. Isang sinungaling. Dito pa lamang sa kanyang Certificate of Candidacy, nag-a-apply bilang senador, sinungaling na. How much more kaya kung maging senador na ito? Meron ng kapangyarihan, meron ng posisyon sa gobyerno, di mas lalong magsisinungaling ito? Anak naman ng sukang puting ina. Hinayo pa ka, Erwin Tulfo. Dito pa lang, sinungaling ka na. Ngayon, tignan natin yung iba pang mga kandidato. Huwag na tayong lumayo. Dito tayo sa kanyang kapatid na si Ben Teshiba Bienvenido aka Ben Tulfo. Hindi ko binibuild up si Ben Tulfo. Gusto ko lang ipakita o reference lang ito na hindi mo naman kailangang magsinungaling. Click natin. Bienvenido Teshiba Tulfo. 69 years old. So mas matanda to kay Erwin. Tingnan nyo. Ang age niya ay 69. Okay? Dito sa baba, period of residence in the Philippines up to the day before May 12, 2025, 60 years and 2 months. Ibig sabihin, 9 years siyang wala sa Pilipinas. Bakit dito sa kapatid mo ay lantaran niyang sinabi na, teka, 9 years akong wala sa Pilipinas. Pero bakit ikaw nagsinungaling ka dito pa lang sa maliit na bagay? Kasi nga meron kang tinatago. Kasi nga nagnakaw ka ng identity sa Amerika. Wala ka ring lusot kasi umamin ka nga. But wait, dito tayo sa baba. Case docket 15860-2K21, case title People versus Bienvenido T. Tulfo for cyber libel RTC Pagadian. Nasa RTC pa lang to. Ito ay June 23, 2021. Ang status niya pending unresolved. Bakit yung kapatid mo open dito? Bakit yung kapatid mo nilagay niya kahit na nasa RTC pa lang at pending or unresolved pa lang yung kasong inihain sa kanya? Bakit ikaw hindi mo nilagay dito yung conviction mo sa libel? Ano ba ang katago-tago sa pagkatao mo, Erwin Tulfo? Mr. President, pasensya na po.
Pero yung hamon mo na tignan ang records ng mga kandidato mo, may mga tao napapatos sa challenge na yan. At kapag merong mga tao na nambusisi ng mga records ng mga yan, ma-expose kung sino nga ba talaga itong mga taong ine-endorso mo bilang maging public servants. Itong si Erwin Tulfo, isang dakilang sinungaling base sa kanyang Certificate of Candidacy. Ngayon, mga kababayan, kung sa simpleng Certificate of Candidacy pa lang, lantaran na ang pagsisinungaling ni Erwin Tulfo. Ang tanong, iboboto mo pa ba siya? Sukang puting ina mo, hinayupa ka, Erwin Tulfo, dakilang sinungaling.